Ano po yung topic niya ngayon para mapagnilayan din habang nagninilay ng lineup. Binasa namin yung sa Genesis, 29 verses, 1, 22, 1 to 29, 1 to 19. Ayan. Doon sa topic niya, si Abraham ay sino po? Na inalay, sabi ng Diyos, ialay ng kanyang nag-iisang anak. Isa-isa. Siguro hindi po ulit sa inyo yung kwento na yun. Para sa akin po, no, kung tayo, natin o pamilya natin, sabihin ng Diyos na ialay natin. Parang hindi natin kaya. Parang sakit. No? Pero sa Abraham, hindi siya nagdalawang isip. At sumunod sa Panginoon. Alam niyo po anong nagnilay kami ng Mrs. Genevieve? Kasi pinagdinayan namin yan. Ang tumatakbo sa amin ay yung malalim na pagtitiwala sa Panginoon. Sabi ko, habang nag-sharing po kami, umiyak po kami. Nawa, Lord, pray po kami na, nawa, bigyan mo kami ng kagaya ni Abraham na di malalim na pagtitiwala sa iyo. Na kahit anumang sitwasyon sa buhay natin, patuloy lang po kami magtitiwala sa iyo na naniniwala po tayo na ang Panginoon laging gusto niya sa atin yung mabuti. Ganun po ang isip ni Abraham. Walang gagawin ng Panginoon ko sa akin ng ikakasama ko. Kaya buong puso siyang nagtiwala sa Panginoon. Amen. Sa oras kong ito, ano man po yung mga danahin natin sa buhay, mga bigat sa ating mga puso, bigyan mo sa Panginoon, di po natin ang kaya mag-isa. Amen. Nandyan po lagi ang Panginoon. Sabi nga ni Brother Dennis sa blog niya sa coach, pasukin mo ang Panginoon sa buhay mo, sa puso. Huwag lang siya sa labas. Huwag lang siya na parang Panginoon lang, yun lang, tawagin mo lang siya, pero hindi mo siya pinapapasok sa puso mo. Sa oras mo ito, itaas po natin sa Panginoon lahat ng nais na itaas. Hallelujah. Mawit po tayo para sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Next Lord, hallelujah Jesus. Maraming salamat Panginoon. Tunay na po na napakabuti mo sa mabuhay. Hallelujah. Mula sa taas ng mundo hanggang sa kalangitan, ako'y magtitiwala sa'yo. Sabihin man ang mundo
papuri sa Panginoon. Naramdaman niyo po ba? Amen! At yun nga po, huwag na po natin patagalin. Tawagin na po natin ang gagamitin ng ating Panginoon para maghayag ng kanyang salita. Ang ating Panginoon, ang ating kapatid, Sis Casey Maspin. Amen. Awitin po muna natin ang si Keepers. Seek and find the kingdom of God and His righteousness, and all His things shall be added unto you. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ama namin makapangyarihan sa lahat, Diyos ng may gawa ng langit at lupa. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin. Panginoon, sa mga oras na ito, nais po namin magpasalamat, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na tinawag mo upang makinig, Panginoon, ng iyong banal na salita. Panginoon, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa buhay na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa amin. Panginoon, nagpapasalamat po ako, Panginoon, sa pribilehiyo, Panginoon, at binigay niyo po sa akin upang maghayag ng iyong banal na salita. Panginoon, hindi man po ako karapat-dapat, Panginoon, na maghayag ng iyong salita, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na kailanman hindi mo tinitingnan ang aming karumihan. Kailanman hindi mo tinitingnan ang mga nagagawa namin kasalanan, Panginoon. Pagkas tinitingnan mo, Panginoon, ang aming puso, Panginoon, na handang tumayo, Panginoon, na handang ipagsigawan ang lahat ng kabutihan. Panginoon, hindi man po sapat ang aking nalalaman, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na sa pagtapak pa lang po sa akong lugar na ito, Panginoon, ikaw ang kikilos, Panginoon. Ikaw ang maririnig nila, Panginoon. Tawa, Panginoon, ang lahat ng mamumutag sa aking bibig, Panginoon, ay patuloy na sumango. Patuloy na tumingin mo sa kanilang mga puso't isipan, Panginoon. Panginoon, kaya dalangin namin, Panginoon, na kumilos ka, Panginoon, sa mga lugar na ito. Patuloy mong saluhan, Panginoon, ang apat na sulok ng lugar na ito, Panginoon, na nawa, Panginoon, walang anumang gawa ng kaaway, Panginoon, ang makapasok. Panginoon, inamin namin, Panginoon, ang 100%, Panginoon, na katagumpayan ng gawain na ito. Panginoon, hinihiling namin, Panginoon, na ang lahat mga tao nandito, Panginoon, ay umuwi na pinagpala. Panginoon, ito lamang po't sinasama dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na naghahari noon, ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Isang mapagpalang tanghali po sa ating lahat. Ang ating pong pagninilayan sa hapon ito ay mula po sa Genesis 22, 1 to 9. Abraham tested. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am, he replied. Then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him two of his servants and his son Isaac.
When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. On the third day, Abraham looked up and saw the place in the distance. He said to his servants, "Stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you." Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac, and he himself carried the fire and the knife. As the two of them went on together, Isaac spoke up and said to his father, Abraham, "Father." "Yes, my son," Abraham replied. "The fire and wood are here," Isaac said. "But where is the lamb for the burnt offering?" Abraham answered, "God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son." And the two of them went on together. When they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. Then he reached out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called out to him from heaven, "Abraham, Abraham." "Here I am," he replied. "Do not lay a hand on the boy," he said. "Do not do anything to him. Now I know that you fear God, because you have not withheld from me your son, your only son." Abraham looked up, and there in a thicket he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. So Abraham called that place, "The Lord will provide." And to this day it is said, "On the mountain of the Lord it will be provided." The angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time and said, "I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies, and through your offspring all nations on earth will be blessed, because you have obeyed me." Then Abraham returned to his servants, and they set off together for Beersheba, and Abraham stayed in Beersheba. The word of the Lord. Thanks be to God. Mga kapatid, ang ating pong pagbasa ay tungkol po sa pagsunod or obedience po. At kung paano po sinubok po ng Panginoon si Abraham po. Pamilyar po ba tayo sa Amen. Yes, Abraham? Sa mga hindi po pamilyar, trivia lang po. Si Abraham po ay may asawa na nagngangalang Sarah. Nung una po wala pa po silang anak. Pero dahil po sa pagiging tapat na lingkod po ni Abraham sa ating Diyos, pinangakuan po ng Panginoon na bibigyan sila ng anak. Pero hindi po naniniwala si Sarah. Kasi unang-una, hindi na po dinadatnan si Sarah ng buwan ng dalaw. Tapos si Abraham po, matanda na. Pero nangako ang Panginoon na bibigyan po sila ng anak. Then after 25 years na paghihintay, binigyan po sila ng anak. Siya po si Isaac. Tapos, muli pong sinubok si Abraham, yung faith po ni Abraham. Nais po ng Panginoon na ialay ni Abraham yung nag-iisa niyang anak. Yung anak na hinintay nila na 25 years. Na kung tutuusin, matagal na nilang pinatay yung pag-asa na magkaroon sila ng anak. Pero ito si God, nangako siya na bibigyan ng anak. Tapos biglang on the spot,
uutusan mo ako na ialay bilang handog yung anak. Bakit? Di ba po, kung tayo po yung nasa katayuan ni Abraham, siguro ang dami pong tanong sa isip natin. Pero sabi nga po ni Sis Mitch kanina, walang tanong-tanong si Abraham. Sinunod niya yung Panginoon. Tayo po bilang mga Kristiyano, kung tayo po tatanungin, ano po ba yung obedience para sa atin? What does obedience mean for you? Sundin lahat. Utos niya. Sabi po, obedience in the Lord is trusting God in the midst of chaos. Nagtitiwala kahit hindi na uunawaan yung nangyari sa buhay natin. Katulad po ni Abraham. Babalikan po natin. Parang, bakit? Bakit mo kukunin? Bakit mo iutos? Sa mga may anak po dito, kung tayo po yung nasa katayuan ni Abraham, kaya po ba natin na isakripisyo yung anak natin? Kasi sa totoo lang, nung pinagdinilayan ko itong mensahe ng Panginoon, pinanood ko pa nga siya kasi para mas mabilis kasing matandaan pag pinanood. Habang nasa kantin, umiiyak lang talaga ako kasi ni-imagine ko yung anak ko, tibit ko papuntang gulo. Tapos iaalay para doon ko na-realize na kung para sa faith ni Abraham, yung faith ko ganito lang. Buti lang. Kung susunod man ako sa Panginoon noong time na yun, kung ako yung nasa kalagayan ni Abraham, baka gusot na yung mukha ko sa pagngalngal. Habang papunta sa mundo, kaya sabi ko, grabe yung faith na meron si Abraham talaga. Talagang lubos niyang kilala yung Diyos na pinaglilingkuran. Sa tingin niyo po, mga kapatid, bakit gano'n na lang po yung tiwala po ni Abraham sa Panginoon? Subok niya si Lord. Amen po. Kasi kilala po ni Abraham yung Diyos na pinaglilingkuran niya. Alam niya yung kaya gawin ng Panginoon sa buhay niya. Alam ni Abraham na may magandang plano yung Panginoon. Na sabi nga po ni Sis Mitch kanina, na alam ni Abraham na hindi siya ipapahamak ng Panginoon. Sabi nga po sa connecting verse po natin, Hebrews 11:8, by faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. Kung totoo po tayong may faith sa ating mga puso, kahit na hindi na natin na uunawaan yung nangyayari sa buhay natin, patuloy tayong susunod sa Panginoon. Patuloy tayong hahakbang patungo dun sa kalooban ng Panginoon para sa buhay po natin. Maaaring may mga pagkakataon na nandun yung pagdududa, hindi naman po maaalis talaga yung bilang tao. Pero matuto po tayong magpatuloy. Matuto tayong sumunod. Dahil kailanman hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Share ko lang po yung habang nung nag-message po si Sis Kat sa akin na kung pwede nga daw na tumayo ulit ako dito. Nandun yung excitement. Kasi syempre, papagamit ulit ako sa Panginoon. Pero habang lumalakad yung linggo, ang dami kong naiisip, ang dami kong gustong i-share ba. Pero, hindi ko alam kung paano ako mag-uumpisa. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan.
sulat ako ng sulat sa trabaho kasi nga, yung trabaho ko tuloy-tuloy. Wala kaming, rest day unlike before na tuto talaga yung pasok namin. So, nahihirapan ako na magnilay. Ang hirap magnilay, lalo night shift, parang yung rest day ko na bibigay na isang araw, tulog, laban lang ganun. Pero, sobrang iniyakan ko talaga, iniyakan ko siya kasi napipressure ako. Kasi sa mga naghahayag ng salita ng Diyos, sa totoo lang, hindi po madali. Hindi madali. Kasi hindi naman siya basta kukuha ka ng verse, oh, ito na yun. Ito na yung ko. Hindi po. Nito nga, nung tinanggap ko nga itong ganito, sabi ko, hindi. Para sa akin ba ito, Lord? Tinatong ko talaga si Lord. Kasi, hindi ko nakikita yung sarili ko talaga na ganito. Siguro nga kung may makakaalam na naghahayag ako ng salita ng Diyos. Siguro gagawin. Yun, siguro gagawin lang ako kasi alam ko sa sarili ko na unworthy ako. Alam ko sa sarili ko na makasalanan ako. Sino ako para tumayo dito, mangaral ng salita ng Diyos? Sino ako para maghayag ng salita ng Diyos? Pero habang nagninilay ako, nag-pray ako, sabi ko, Lord, kung kalooban mo, tulungan mo, tatayo ako, magpapagamit ako. Pero ikaw na yung bahala sa akin. Kasi alam ko, hindi ko magagawa kung wala ka. Tapos na nung, after ko magpatugtog ng Espiritu Banal, ng worship song, nabuo na yun. Nabuo na lahat. Kaya sobrang, nakaka-amaze na kumikilos ang Panginoon talaga. Ang nais lang talaga ng Panginoon is tindigan natin. Manindigan tayo na sumunod tayo. Na kung ano man yung nais ipagawa ng Panginoon, matuto tayo tindigan na. Sabi nga po, if your heart is fully devoted to God, even though there are things you don't understand, you stay committed to Him. Even though God allows certain challenges in your life that doesn't make sense, you stay committed to Him. Yes, there will be doubts, but you're gonna go back to Him because your heart is fully devoted to God. Wala po yung isang verse, hindi po siguro na-edit. Pero sabi nga po dun sa James 2:17, sa pagkakatanda ko po, kasi faith without action is dead. Ang nais lang po talaga ng Panginoon is tumayo tayo. Sabi nga po, baliwala yung sinasabi no, na I have faith in God. Pero hindi ka naman sumusunod sa Panginoon. Baliwala yung linggo-linggo mo na pagpapagal, pagpupuyat, kung hindi ka sumusunod. Tandaan po natin na hindi po natin mararanasan ang pangako ng Panginoon. Kung magmamatigas po tayo, kung patuloy po natin susundin kung ano man yung mga gusto natin, kung patuloy po tayong aayon sa takbo ng mundo, kaya wag po natin sayangin yung oras. Kaya nawa po patuloy po tayong sumunod sa Panginoon at lagi po natin isama sa prayer natin na Lord, let your will be done. Susunod ako. Patuloy akong susunod sa iyo. Sa tingin niyo po, mga kapatid, ano po yung lesson po na nais parating po ng kwento po ni Abraham? Ang nais pong iparating ay, despite the disturbing demand God had for Abraham, offering his only son, Isaac,
Abraham's faith and obedience stayed still. It talks about how our faith is demonstrated in our willingness to surrender everything to God. Abraham trusted God even he did not understand what God was going to do. Sa kabila po ng nais ipagawa ng Diyos kay Abraham, nanatili po siyang sumunod. Andun po yung willingness niya po talaga. Kahit na siguro hindi man natin alam, baka yung isip din ni Abraham, ang dami rin tanong. Pero ganun pa man, sumunod pa rin po siya sa Panginoon. Mga kapatid, maaari po ba natin ipikit po yung ating mga mata? And try to imagine God asking you, are you willing to surrender what I am telling you to surrender? Mga kapatid, kaya niyo po bang bitawan yung mga bagay na matagal na pinabibitawan sa inyo ng Panginoon? Kaya niyo po bang bitawan yung mga bagay na nagbibigay sa inyo ng panandaliang kaligayahan na akala nyo kalooban ng Panginoon? Kaya niyo po bang bitawan yung mga bagay na gusto nang pasuko sa inyo ng Panginoon? Kaya mo bang ipagkatiwala ngayon yung buhay na meron ka ngayon? Kung sa ganun, makasunod ka sa pangako ng Panginoon. Mga kapatid, bago po magtapos po yung ating gawain, meron po akong dalawang tanong. Naiiwan po sa inyo. If you were Abraham, would you surrender your child if God asked you to? Would you surrender what God is telling you to surrender right now? Maaari nyo na pong buksan po yung mga mata niyo. Mga kapatid, I don't know what your Isaac is, but surrender it to God. Hindi ko po alam kung ano yung mga bagay na nais surrender sa inyo ng Panginoon. Hindi man po madali ang sumunod sa Panginoon. Sabi nga, habang binabagtas mo yung daan patungo sa Kanya, hindi maiwasan na madapa ka, hindi maiwasan na masugatan ka. Pero nawa, habang lumalakad ka patungo sa kalooban niya, lagi mong tatandaan na hindi ka nag-iisa. Laging nandyan ang Panginoon. Nakasubaybay sa atin. Kwento ko lang din po na pag nag-BBS kami, may nasabi po si Sis Genevieve na mabilis namang sumunod sa Panginoon. Nung time na yon, sabi ko, hindi naman. Kasi based on my experience, nahirapan ako.
Pero habang lumalakad ako sa Panginoon, doon ko nare-realize na mabilis. Mabilis nga sumunod sa Panginoon. Kung hahayaan lang natin yung sarili natin na i-focus sa Panginoon. Bakit tayo nahihirapan? Kasi matigas yung ulo natin. Madalas ang sinusunod natin yung mga sarili natin kagustuhan. Kasi doon tayo masaya. Kasi nandun yung dito ako komportable. Kaya madalas, imbis na nandito ka na, andyan ka na. Aabutin ka na ng Panginoon. Pero ang ginawa mo, may ka 360. Pwede tayo mag-ikot 180 lang, pero huwag 360 kasi hindi talaga tayo makakarating sa kalooban ng Panginoon kung patuloy tayong babalik sa dating tayo. Kung patuloy tayong babalikan natin yung old life natin. Kaya nawa po, patuloy po tayong humingi ng gabay sa Panginoon. Na nawa habang binabagtas natin yung daan patungo sa Kanya, nawa patuloy tayong gabayan at tanglawan, ilawan. Kasi hindi natin magagawa yan ng tayo lang. Amen. Kasi naranasan ko po eh. Ang daming nasayang na taon, na panahon. Pero sabi nga, inaalaw ng Panginoon na maranasan mo lahat yun, na pagdaanan mo yun. Nang sa ganon, malaman mo na ang kailangan mo lamang ang Panginoon. Amen. Hindi mo kailangan ng iba. Panginoon lamang ang kailangan. Kaya nawa po, be like Abraham. Surrender what God is telling you to surrender. Obey what He is telling you to do. Lamang po, maraming salamat. Amen. Maraming salamat po sa Stacy. At talagang nakaka-inspired po yung faith na mayroon po si Abraham sa kanya pong faith para po sa ating Panginoon. At bilang karagdagan po dun po sa share po ni si Stacy na marami sa buhay po natin, meron po tayong mga bagay na hindi po natin nauunawaan, di po ba? Okay lang ba i-share ko po yung buhay po ni si Stacy? Kasi ito po kapatid po natin ito, sobrang bugbog po ng pagsubok. Doon po sa BS po namin, parang yun po yung pinakatahan po niya para iiyak, para ibigay lahat ang mga kabigatan. Kapag habang nag-share po itong kapatid po natin ito, alam niyo po, I can't imagine kung sa akin. Kahit ako sabihin na matagal na lingkod ng Panginoon, kung ako yung si Sis Casey na yun, sa dami ng mga pagsubok, hindi pa natatapos, eto na naman, tas patong-patong sa pamilya. Grabe po. Pero ano pong ginawa po niya? Nagpatuloy na maglingkod, nagpatuloy na maging kauhawan ng pakikinig ng salita ng Diyos. At alam niyo po, yung kanyang status po ng buhay po niya ngayon ay maaliwalas. Maaliwalas. Right term doon. Yung punong-puno ng happiness. At okay lang ba i-share ko? Ganito po kasi yun. Sis Casey po, isa po siyang matagal na pong kapatid po natin dito sa Chumli na nagdumaan po sa maraming pagsubok na kung saan yung broken family. Yung pong anak po nila, meron po silang isang anak na hindi po niya inaasahan dahil siya po ay malayo na yung pong anak nakipagbugbog.
Yan. Ano lang po ito, hindi ko naman po siya sinichismis. Kapag ano lang po ito, kung paano po kumilos si Lord sa kanyang pong buhay, yung pagiging katulad po ni Abraham. Although, may tatay po. Andiyan po yung tatay nung anak niya. Tapos, nasabi na po niya, pinangako po niya sa sarili na niya na aakuhin niya ang responsibilidad din po sa kanya pong kaisa-isang anak at hindi po siya lalapit sa kanya pong asawa upang humingi ng tulong support. Then dumating po yung time na binugbog po yung nanuntok yung anak, yung po mismong anak niya ang nanuntok. Pero, kasi ang hirap po bilang sa mga magulang, di po ba? Yung anak mo wala ka sa kanyang tabi. Although, sabihin na natin nandun yung family natin para mag-guide sa kanila. Pero, ang hirap bilang nanay na gano'n. Na, although hindi po niya ina-expect na bakit humantog sa gano'n. Kilala mo ang anak mo, hindi siya nanununtok, hindi niya gagawin kung hindi siya nasaktan or napagsalitaan ng masakit na salita. So, ano pong ginawa po ni Sis Casey? Nagpakumbaba. Tinawagan po niya yung kanyang tatay ng kanyang anak na pwede bang magpakatatay ka. Ayun. Alam niyo po, yun po yung way, naging way ni Lord para po makumpleto muli yung family nila. Nakakakilig. Sabi ko po, alam niyo po, nakaka-inspire po itong story po niya, no? Kasi ibinibana niya ang kanyang sarili na hinalis niya yung kanyang pride dahil kahit sinabi po niya sa kanyang asawa na hindi siya lalapit sa asawa niya kapag kahit maghirap na siya sa pagpapalaki sa kanyang pong anak. Pero po, una, hindi na unawaan, bakit Lord? Bakit humantog ni ganito na manununtok ang anak ko, ang bait-bait ng anak ko? So, ayun, tinawagan po niya yung asawa niya. Oh, asawa na, di ba? Oh, asawa na ba talaga? Kasi kasal sila. So, tapos po, ang nangyari po, yung palang asawa niya, umamin po sa kanya na may pagmamahal pa pala siya sa kanya. At ngayon po, alam niyo po, bumalik po si Casey dito sa Taiwan. Iniwan po niya kanya pong anak na napakasaya kasi talagang alam niyo po yung kanya pong asawa, bumabawi po talaga. Bumabawi po dun sa anak niya. Ibinubuhos po niya ngayon yung pagmamahal ng isang tatay sa kanyang anak sa matagal na panahon na pagkawalay niya sa piling ng kanyang anak. Talaga totoo siya, nagpakaama siya. Kaya alam niyo po, minsan meron po mga bagay na hindi po natin nauunawaan sa ating pong buhay. Kung binubulong sa ating Panginoon, anak, itong gawin mo. Alisin po natin yung pride sa ating puso. Ibaba po natin ang ating sarili. At sa bandang huli pala, may purpose pala si Lord sa ating pong buhay. Diba? Katulad ni Abraham. Sabi ng Panginoon, pumunta ka dun sa bundok. Although hindi pa alam ni Abraham, paano bang gusto pa talaga ng Panginoon? Bakit siya pinapupunta sa bundok? Pumunta ka sa bundok na ganito, dalhin mo yung anak mo. At si Abraham din, sinasabihan din niya yung anak niya na, mag-ready ka ng kahoy, ng apoy. Nagtanong mo, anak, Tay, naka-ready na yung apoy. Asan ang ating susunugin? Sino ibabarbecue natin? Sino iihawin natin? Hanggang sinabi ng Panginoon na iaalay mo yung buong anak. So, nung time na iaano na ni Abraham, ilalagay na yung anak niya para po dun sa apoy. Biglang nagsalita si Yahweh. So, sinubukan ni Yahweh si Abraham kung paano po yung kanyang faith. Tulad ng awit din kanina, pangako mo ang aking pangahawakan. Huwag na tayo mag-isip ng kung ito ang kalooban ng Panginoon, ang pangako lamang ng Panginoon ang ating pangahawakan. Amen po ba? Kaya kung meron maliku-liku man ang ating buhay, ang sitwasyon ng ating buhay, huwag tayong itigil sa pananalangin. At patuloy na maging yung bukas ang ating pong isipan, bukas ang ating espiritu. Lord, ano ba? Ano bang kalooban mo? O sige, i-share ko na rin po kahit maiksi, kahit 2 minutes yung buhay ko. Di ba 9 years po kami, hindi ko binayaan ang anak. Tignan niyo pong kalooban ni Lord. Umatog po kami sa Mag-Ampon. Umampon po kami ng 4 na beses Nagkasundo po kami ng asawa ko. Akala namin hindi na kami magkaka-baby. Nagumampon po kami ng 4 na beses. May mga dinadala na po na baby sa amin po bahay. May contact na po yung family po namin. Pero bakit hindi lang isang beses na binago po ng isip ng Panginoon yung nanay ng bata? Kahit sinabi na, nire-ready ko na lang yung gamit ng bata, iuuwi ko, idadali ko na sa bahay nyo, gano'n. Pero nung time na yun, tatawag bigla
nagbago po yung isip ng anak ko, hindi na daw po niya ipapaampon yung bata. Then, sumunod, meron na naman gusto magpaampon. Sinabi po, inuwi na yung bata, dinala po sa bahay namin, pinakarga na sa mga kapatid ko, sa mga magulang ko, so excited. Tapos sabi nitong nanay, kahit anong, pag ginusto ko, hindi susunod yung asawa ko. Pag ginusto ko ipaampon, ipapaampon ko talaga itong anak ko. Alam niyo po, dumating yung time na araw na yun na ibibigay na yung bata sa amin. Nagbago na naman yung isip ng nanay. Tingnan niyo po. Talagang si Lord, kontrolado po niya yung ating isipan. So, nagantay po kami ng siguro mga 4 years. Ito, binigyan kami ng 3 anak na triplets. Kaya magtiwala lang tayo. Minsan hindi natin naunawaan. Bakit, Lord? Yun pala yung purpose ni Lord. Bakit ka ba mag-aampon? Ba't di mo antayin ang kalooban ko? Nabibigyan kita ng 3 anak. Bakit kailangan mo ko mag-ampon? Ayun po. Kaya, alam niyo po, ito po mga sharings. Minsan, ang sarap po makinig sa mga sharings po ng mga kapatid po natin. Yung mga experiences, yung mga testimony na naranasan po nila sa kanila po buhay, kung paano po kumilos ang Panginoon, may inspire po tayo. I-ready ka ng Panginoon kung paano po natin palalaliman ang ating faith kay Lord. Amen! Palakpakan po natin ang ating Panginoon at para po yung tayo. At taas po natin ang ating mga prayer request sa ating Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po minsan pa sa araw na ito na kung saan kami po yung napakinig ng salita mo, Panginoon. Maraming salamat po na itong pong amin pong nanlulupay-pay na pananampalataya, Panginoon, ay muli mo pong binuhay, Panginoon, sa pamamagitan ng mga salita mo, Lord God. Lord, kami po yung naniniwala na sa mga oras na ito, kayo po yung nangusap sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God, sa kapatid po namin na naghayag po ng kanya pong mga salita sa pamamagitan po ng kanya po banal na Espiritu, Panginoon. Na Panginoon, tunay nga po walang imposible sa iyo. Lahat po ay posible. Turuan mo po naman, Panginoon, ang aming pong puso na maging masunurin at laging makinig sa bawat binubulong ng banal na Espiritu mo. Panginoon, tinataas po namin ang mga prayer request na ito na kung saan nakasulat po ang aming pong mga kahilingan sa prayer request na ito. Isinulat man o hindi, mga binubo ka man ng aming mga labi, Panginoon, ang aming pong mga kahilingan. Lord, kayo pa rin po ang nakakaalam kung ano po ang the best para sa amin, Panginoon. Kaya naniniwala po kami, Lord God, na ikaw po, Panginoon, ay palagi nariyan sa amin pong tabi. Di mo po kami kailanman iniiwan. Di mo po kami kailanman pinababayaan. Nariyan ka po palagi, Panginoon, ngunit minsan kami lang po talaga ang hindi po mapansin sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, patuloy ka po naman maghari sa aming pong puso. At ganoon din po, abutin po ang mga pamilya po namin sa bansang Pilipinas, ano man po mga ginagawa nila, Panginoon, sa mga oras na ito. Abutin niyo po, Panginoon, ang pagmamahal mo, Panginoon, ang pagkalinga mo, Panginoon, at sa lahat ng mga nagtataglay po ng karamdaman, ng mga nasa balik ng karamdaman sa mga oras na ito, Panginoon. Dalangin po namin, Lord God, na abutin mo po, Panginoon, ang inyong pong mapaghimalang kamay. Padaluin sa kanila pong katawan sa mga oras na ito ang himala ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Ikaw ang Diyos na dakilang magagamot. Ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos na makakagawa ng lahat ng bagay. Na Panginoon, maraming salamat po at pinabalik na po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri para malatang samba. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. They say this mountain can be moved. They say this saint is never heard. But they don't know you like we do. There is power in your name. We've heard there is no improvement. We've heard time
sins have been all